Magandang gabi. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kapatid nating sa ibang bansa, ating pong mga mahal na OFWs at saka ating pong mga second, third generation na nasa Europe, Japan, US, Middle East, all around the world. Magandang hapon or magandang gabi na po sa inyong lahat. So first, let's praise God. Productive day. Medyo long day kasi nga po first time na nilipat yung schedule. 10 a.m. na yung ating impeachment trial, and then pagkatapos diretso na sa session, meetings in between. Medyo maaga lang natapos today, but we expect na Monday to Wednesday ay mahahabang araw dito po sa Senado. So let me start out by praising God na sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, malalim ang pagdadasal, pag-iisip, repentance ng ating pong gobyerno, ng ating mga kababayan. For example po, dahil sa flood control scandal, at parati itong paulit-ulit na binabanggit, kahit ang ating Pangulo, inuna po ito sa SONA kahapon, ibig sabihin po, ito'y top of mind. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang pero naka-attention lahat ng politiko, whether very corrupt, not corrupt, kasi nga alam na nandyan lahat ng mata. So siguro shout out sa mga taga DPWH, naghihintay pa rin, Secretary Dizon, ang buong bansa, ano yung major reforms para sure tayo na ang kikita talaga legitimately maganda gawa yung mga contractors. Pero yung iba't ibang mga sistema na 15, 20, 30% ghost ay mawala. So, of course, this is for all departments, no? Whether yan ay sa DOH, bago ang secretary dyan, dami-daming balita dyan na, yung balita dyan sa, sa DOH, walang delivery pero magaling dumiliver. Walang mga deliveries pero magaling mag-deliver. Yung walang mga deliveries, ibig sabihin po, katulad sa pagbibili ng mga gamot, bakuna, yung flu shots, delay o wala, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nilang magaling mag-deliver. No? Kasi usually, pag sinabi magaling mag-deliver, ibig sabihin, you get the job done. Di ba? Corruption is in our culture, that's why we have to change that. So I praise God na ginagamit niya ang mga struggles ng ating bansa ngayon. Yun nga lang po, so, while we're praising God, we're asking Him for mercy kasi, as usual po, ang tinatamaan yung pinakamaliit, di ba? So, for example, pagtaas ng presyo ng langis, lahat umaaray, pero syempre, yung oil companies kumikita, pero yung ating pong tricycle drivers, jeepney drivers, ang ating pong mga may negosyo na, let's say, yung mga naghahatid ng gulay, galing po sa La Trinidad, apektado sila, no? So it's a special day then because we want to say happy birthday, Senator Kuya Dante Marcoleta. Miss na miss ka na namin dito sa Senado. Hindi mo man lang naumpisahan yung impeachment process, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid, sa lahat po, kung ano man religion nyo, nagpapaabot kayo na pinagdadasal nyo kami. Thank you po. Ruth Espia. Yan ang espiya na gusto natin. E.G. Bart, Zenith Gonzaga, Hasley Garcia, Juan Pano, laban. Yes, laban po. Iba't ibang paraan po ng paglaban, ha. Yung minsan quiet tayo pero nagre-research, nagdadasal. Yung pong minsan more paperwork, yung minsan going to other areas, magkaroon ng forum. Siyempre may protest rallies. Of course, napakalaking bagay sa atin ng social media at kayo lahat. I really pray that the Lord Holy Spirit will really touch all of you, all of us, at talagang mas maintindihan natin na nangyayari. Romel, maayong hapon, maayong gabi.
sa inyong tanan dyan sa Davao City. Ayan, mga taga California, nanonood din daw. Mga taga Polomonok, shout out sa mga taga South Cotabato. At saka syempre po yung sunod-sunod tinatamaan ng iba't ibang mga linog o mga earthquake. Praying for you po. Andy Borja Bianes. Sabi niya dun sa nagko-comment, wag na manood. Actually, nagtataka nga ako sa ganon, di ba? Kasi wala naman nagpipilit na manood ka ng Facebook na may Facebook or YouTube na may YouTube. Pero minsan may Shane, alaykum assalam sa iyo. Nagtataka ako nga bakit yung iban manunood para mang-buisit lang. Hindi naman tayo nabubuisit because open naman to sa lahat, no? So, shout out kay Senator Marcoleta. Alam ko naman hindi siya nakakapanood. Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko. So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. 'Di ba? Tapos makikita niyo naman po bilangin niyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi doon daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. 'Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin niyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya, iba't ibang ahensya fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya pa iba-iba. Tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, 'di ba? Tapos ganun din na admonish siya dito ni Senator ng aming presiding officer, Senator Escudero, umuo siya.
Sabi niya, yes sir, I understand. So, ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce ng announce kasi it is considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But, yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay, of course, trabaho ni Claire na, ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So, ang problema, pag may judgment, i-judge din. So, kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O, subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa'yo. Di ba? So, kami, we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, isang nasa opposition ngayon. Mabigat po, yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso. Makita po namin mga kasamahan namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa SONA at kontra-SONA, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo. Pati yung mga restaurant, hindi lang mga kandilerya, no? Hindi lang mga pagupitan o parlor na maliliit, no? Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? So, whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga pushcart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matinding sakit tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, no? And again, I'm not pointing fingers, not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So, bago lang ako umuwi, I wanna remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba, yung diplomacy, nakikibati ka sa kalaban, hindi sa kakampi. So, ganun din, pag-pray natin, hindi lang yung kakampi natin, pero pati yung kabilang side. But I'll continue talking about many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre, napupunta sa medyo nagkakaalaskahan kasi nga nandun, so pasensya na po kayo. Minsan, dala din ang damdamin. But most of the time po, we will hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. So, Cheche Bihag, Ramos Gelay, Daisy Hill Country, yan, E.G. Bart, Lizelle Mansueto, magandang gabi sa inyo. Kalahati pa lang ng linggo. Mag-post din kayo kung anong gusto natin topic, no? But
yun nga, nagkakaroon ng consensus dito. Nag-uusap din kami ng majority at we're trying to build bridges kasi hindi namin mapapasa yung mga dapat mapasa kung walang sistema pagkakaisa. So yung taas ng presyo ng kuryente, yun nga, yung tinutulak ko po, yung anti-stunting, yung tulong po sa buntis or yung first 1,000 days, di ba, sa pagkabuntis hanggang pinanganak. Tama ka, dahil yan, Dizon, God is watching. Siguro yan po ang itali natin sa integrity. Ang meaning ng integrity is doing the same thing even if no one is watching. So, let's remember, God is always watching. Thank you, Cedric Fardo. It means much to me, everyone na nagpapayag ng support. Henry Gonzalez, maraming nanonood. Sabi yung ibang senador na to, prosecution senator judge. Yung iba nanonood, depends, ganyan. Diba? So, look at the issues. Matagal pa to. Pray for everyone. Ganyan talaga sa mga impeachment. But you never know kung ano talaga ang saloobin ng bawat isang senator judge. Salamat sa lahat ng Tagigenyo, sa mga nagmamahal sa Tagig, sa mga pupunta sa Tagig. I will just keep telling you guys, no? To my knowledge, walang malalaking anomalya dyan. It's unfair na i-compare tayo dun sa nangyari sa Bulacan. But I believe time and the truth will bear us out, di ba? So, maniwala lang tayo sa proseso. Thank you, Dupac Ace. Ingat pa uwi. Actually, nagte-text na si Lani. Tinitignan ko lang kung marami pa rin siyang lakad. God bless you guys. Good night po.